Good day mga ka-sports natin dyan. Sa kauna-unahan pagkakataon natalo nga ang Alas Pilipinas ng Team Taiwan, kung saan ay talagang napakalungkot nito dahil hindi man lang nagkaroon ng kahit isang set na panalo ang Alas Pilipinas. Grabe, matatandaan nga natin na ang Chinese Taipei ay hindi ito nananalo sa Alas Pilipinas. Makailang beses na rin natin itong nakaharap. Pero ngayon, tila ba nabigla ang Alas Pilipinas dahil tayo naman ang tinalo. At eto pa, wala ngang naipanalo ang Alas kahit isang set. Saan ba talaga nagkulang ang Alas Pilipinas? At tila ba nagulat nga tayo sa Team Taiwan? Sino-sino ba ang mga players na hindi umangat sa kanilang laban kontra sa Team Taiwan? Ang mga nagkulang at ang tunay na dahilan kung bakit natalo ang Alas Pilipinas atin nang sisiyasatin, kaya't makikilala na ninyo kung sino ba talaga ang mga players na nagkulang kung kaya natalo ang Alas. Panoorin nyo ang ating vlog hanggang sa dulo kung bago ka pa lang sa aking channel, dahil magugulat kayo sa ating mga rason kung bakit natalo ang kupunan nga ni Coach Di Brito. Dahil alam natin na malakas naman ang Alas, pero mukhang inala talaga sila sa kasalukuyan. Kaya't kung ngayon ka pa lang napadpad at bago ka pa lang nanood sa aking channel, ano pang hinihintay nyo? Komenta kayo sa baba at mag-subscribe. Click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issues sa volleyball. Susunod na. VTV Cup 2025, nakakagulat ang mga pasabog matapos ngang patiklupin ng Chinese Taipei ang Alas Pilipinas. Coach Di Brito hindi nga umubra sa kupunan nga ng Team Taiwan. Anong nangyari sa Alas Pilipinas? At tila ba naubusan na nga ng power ang mga star player ng Alas? At kita natin na sobrang saya ng Chinese Taipei, pero ang Philippines team ay mukha naman mga nakasimangot. Bakit ganito ang naging aurahan nila sa loob ng court? Sa set 1 pa lamang ay natambakan na agad tayo sa score na 0 at 5 puntos nga ang nakuha agad ng Team Taiwan. At ang Alas Pilipinas ay hirap na hirap nga magkaroon ng scores. Paano ba naman kasi ay tila ba hindi talaga pwede ang mga pabebe na star player? Kinakailangan talaga kagaya ni Aya Laure na todo bigay ang hampas at kagaya nga ni Vanny Gander. Gayunpaman, inilaban naman ng Alas Pilipinas at kahit papaano ay nakakadikit naman sila sa kanilang kalaban, pero hindi talaga umubra at hindi talaga natin kinaya. Ang diskarte nga ng Team Taiwan ay malupit kung ikukumpara natin sa diskarte ni Coach Di Brito, dahil nga sa naging score ay talagang natatambakan ang Alas. Madalas naman na ipasok ni Coach Di Brito si Cruz, ngunit hindi rin ito masyado naging effective sa kasalukuyan. Maging si Del Palomata nga ay inilabas na rin at pinalitan nga ni Madi Madayag. Gayunpaman, good fight pa rin dahil sa second set at third set ay nakadikit naman ang kupunan ni Coach Di Brito. Sadya talagang talo nga tayo at nabokya ng Chinese Taipei. Nakakagulat to dahil nang nakaharap nga kagabi ng Alas Pilipinas ang defending champion na Team Russia, ay nagkaroon pa tayo ng isang set na panalo, kung saan kahit natalo ang Alas Pilipinas ng Team Russia ay talagang inilaban ito ng Alas at sobrang dikit nga ang scores. Pinahirapan talaga natin ang Team Russia, pero sa kasalukuyan naman hindi naman ganoon kalakasan ang kalaban ngayon ng Alas Pilipinas, pero damang-dama natin at ramdam na ramdam ng mga fans nga ng Alas na tila ba parang wala talagang chance na manalo ang Alas dahil nga sa kanilang ipinapakita sa loob ng court. Grabe naman talaga kasi ang kanilang naging galawan
medyo inalat rin ang mga star player ng Alas Pilipinas at tila ba kahit si G Amazing na magaling na setter ay basang-basa ang kanyang mga set at bantay sarado nga ang mga star player ng Alas Pilipinas. At eto nga yun naging score natin kung saan sa set 1 ay bugbog sarado nga ang nasabi nating Alas Pilipinas. At sa set 2 naman kita natin na nakadikit ang Alas pero talo tayo at makikita nyo kung sino ang nagkulang dyan. Ang ating middle attacker, middle blocker, Bokya nga ang nakuha natin. Sa set 2 na yan ay wala man lang nakuhang kahit isang block ang Alas Pilipinas. Hindi kagaya ng mga nakaraan na laban ng Alas ay grabe ang ipinapakita ni Del Palumata. Pero ngayon ay tila ba nawala na nga siya ng power kung kaya inilabas nga siya kahit si MJ Phillips na magaling bagamat nagkakaroon nga siya ng maraming ambag na scores pero hindi nga siya nagkaroon ng block pagdating sa second set. So talagang dyan tayo kinulang rin sa blocking department na yan. At tila ba talaga na nalulusutan tayo ng mabilisan lang ng Team Taiwan. At hindi lang yan, kahit si Madi Madayag nga na ipinalit, bagamat nakakatulong siya nagkakaroon ng scores, pero hirap rin siya makavlock. Talagang medyo hindi rin kinaya ng ating mga libero. Kahit nga si Don Makandili Katindig ay hirap na hirap, madalas siyang mabagsakan ng bola at kahit yung mga simpleng drop ball ay hindi niya makuha. Sa blocking talaga tayo nagkulang at pati sa libero. Medyo talaga yung receiving talaga ng Alas ay medyo pangit talaga ang first ball. At maging si Coach De Brito mukhang wala rin ata sa timing ang kanyang pagpapalit ng mga players. Bagamat alam natin na veterano na ito na coach at magaling, pero kita naman natin ang kanyang mga decision making minsan ay sumasablay din, kagaya nga ng patapos na ang laban, tinanggal si G Amazing at ipinalit nga itong si Tia Andaya. Bagamat itong si Andaya ay magaling raw di umano, pero syempre iba pa rin itong si G Amazing sana kung ibinabad. Ito yung crucial moment na kinakailangan talagang manalo na ng Alas pero hindi nga naitawid dahil pinalitan nga si G Amazing. So yan pa lang sa desisyon na yan ni Coach De Brito ay medyo talaga sumablay siya dito. At sana ay ibinabad na talaga sa una pa lang si Gandler pero hindi nga kasama sa first 6 si Gandler. Leila Cruz, Ea Laure at Brock Van Sickle nga ang talagang kasama sa first 6. So ibig sabihin talaga medyo kinakailangan sana kasi dito ang ipinasok na talaga si Gandler. Palaban kasi si Gandler at malakas ang loob at malakas rin humampas. Gayunpaman talagang masasabi natin na kulang talaga ang mga nasabi nating spiker ng Alas Pilipinas dahil abang na abang nga sila at hindi nga sila makalusot-lusot. At isa pa sa kanilang nagpatalo, ang kanilang error nga. Ang kanilang mga services ay talagang halos nag-o-over. Halos lahat ng mga players ng Alas Pilipinas ay meron ngang error na naiambag sa kanilang team. Kaya dyan pa lang ay mukha talagang nahirapan na ang Alas Pilipinas sapagkat hirap na hirap ngang maka-score ang Alas tapos mamimigay pa sila ng puntos sa kabila. Pero gayunpaman talo talaga ang Alas Pilipinas at wala na tayong magagawa dyan. Na straight set nga tayo ng Team Taiwan. Bawi na lang tayo sa next game. Gayunpaman may mga plano na dyan si Coach De Brito dahil alam natin na meron pa naman silang laban at baka makalusot pa rin ang Alas Pilipinas. Kumpiyansa naman ang mga fans ng Alas na babalik muli ang Alas para nga makasungkit ng bronze medal. Sa tingin nyo, kayang-kaya pa ba to ng koponan nga ni Coach De Brito dahil sobrang lumalakas nga itong Team Taiwan at sana makalusot nga ang Alas sa next game pa nila kung meron pa silang ibubuga pa. Yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. At para hindi ka mahuli sa lahat ng issue pagdating sa larangan sa volleyball, subscribe na. Thank you so much. God bless.